Hello guys, it's Yel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, sa video natin ngayon, usapang negosyo naman tayo. Alam ko na marami sa atin gustong magsimula ng kanilang sariling business pero hindi natin alam, wala tayong idea kung anong klaseng business or negosyo yung pwede nating simulan. At alam nyo ba guys na marami akong kakilala na sa murang edad lang nakapagpundar na sila ng kanilang sariling business, which is nakakahanga, diba? Kasi grabe yung mga ganong klase ng tao na kahit bata pa lang alam na nila kung paano dumiskarte sa buhay. So kung wala ka pang idea sa business na gusto mong simulan, meron akong i-share sa inyo na isang business na patok talaga sa mga tao, na subok na talaga siya guys, at legit siya, nakikita talaga kayo ng hanggang 10,000 a month, depende sa area na paglalagyan nyo ng inyong business. So kung interesado ka sa ating topic ngayon, mag-intro muna tayo. Keep on watching guys. So dito nga guys, i-share ko sa inyo itong isang patok na negosyo na talagang kikita ka. Na kahit matulog ka lang, kakain ka lang, or naghihintay ka lang, kikita ka nang wala kang ginagawa sa business na to. Pero hindi ko kayo pino-pursue na tutulog na lang or maghihintay na lang na kikita ganon. Siyempre, mas the best pa rin guys na everyday dumidiskarte tayo para kumita ng pera. So dito nga guys, itong business na babanggitin ko dito sa ating YouTube channel, subok na talaga siya, nakikita ka ng hanggang 10,000 or mas mataas pa, depende kung wala kang kalaban sa area nyo. So itong babanggitin ko guys ay itong Peso Wi-Fi Vendo Machine. Di ko alam kung yun ba yung tamang term niya, pero yun nga, ito siya guys, ayan, peso Wi-Fi. And i-share ko lang sa inyo guys na dito kasi sa lugar namin, mahina talaga yung signal, even yung data, which is kailangan pa namin pumunta sa isang area na medyo malakas yung data at dun kami mag-stay para makapag-data kami. Pero ngayon guys, dahil madami nagsulputan ng mga piso wifi, kahit nasa loob na kami ng bahay, pwede na kami mag-wifi, ganon. And napapansin ko lang guys, dito sa lugar namin, sa bawat kanto, mapapansin mo na lang na kaliwat kanan yung mga piso wifi na makikita mo sa daanan. At yung iba nga guys, halos magkakatabi na. Pero depende pa din guys sa customer kung saang wifi nila trip na maghulog ng kalang pera. Kung sa tingin nila mas malakas doon sa area na yon, or mas malakas yung wifi doon sa isa, syempre doon sila maghuhulog at doon din sila tatambay. Kaya medyo mas malaki yung kikitain nung may-ari nun. Kung yung wifi niya mas malakas compared doon sa kabila. And share ko lang guys, last year kasi may kaibigan ako na nagtayo ng kanyang sariling wifi, piso wifi, dito sa harap ng tindahan ko. At wala pa kaming kalaban, kaya yung kinikita niya guys is maabot ng 10,000 plus a month. Every month yun guys then tumataas yun ng minsan 8,000, minsan 10,000. Pero nung medyo nagkaroon na kami ng kalaban na mas malakas yung wifi niya compared dun sa kaibigan ko, syempre yung mga tao lumipat na sila dun, kaya mas malaki na yung kinikita nung kalaban compared dun sa kaibigan ko. Parang kasi yan labanan kasi yan ng business guys. Kung ano yung kung mas malakas yung wifi mo, dun talaga yung mga tao. At nung lumakas na yung sa kalaban, medyo humina na yung sales ng sa kaibigan ko or yung kita ng kaibigan ko every month. Kung dati nakaka 10,000 plus siya, ngayon nagiging 4,000 na lang or 3,000 plus. Tapos sa kalaban, halos talagang napupuno daw ng coins yung kanilang balde na ang dami daw nabuhulog sa kanila Kasi nga naman malakas naman kasi yung sa kalaban compared dun sa
wifi nung kaibigan ko. Kaya naman, hindi na natin masisisi yung mga tao kung saan nila trip. Kasi nga, ayaw din naman nilang malugi yung pera nila. Kaya, kung saan yung mas malakas na wifi, dun talaga sila nag-i-stay. Kahit bumaba na yung kita nung kaibigan ko guys, at least wala siyang ginagawa. Kumikita pa rin siya every month. Yun nga lang, lumit lang yung kita niya compared sa kalaban. Kasi nga, bagong model ng wifi yung sa kalaban. Kaya medyo malakas talaga sa kalaban. Kaya kung ako sa inyo guys, kung nagbabalak talaga kayong mag-open ng ganitong business, make it sure na upgraded yung wifi mo. Kasi pinaka-latest yata ngayon na wifi is Starlink, which is napakalakas daw yun. At malakas din siya manghatak ng mga customer. Yun nga lang guys, medyo may kamahalan yung Starlink na wifi, which is yun yung pinaka-latest daw na model ngayon ng wifi. Pero at least doon guys, bawing-bawi mo na doon yung gastos mo in a month. As long as yung area na pinaglagyan mo ng piso wifi is madaming tao, or merong basketbulan, or tindahan, ganun. At least doon mababawi mo agad siya in a month, yung nagastos mo dun sa Starlink na wifi. Pero sa inyo pa din kung anong gusto nyong wifi. Kung sa tingin nyo wala kayong kalaban sa area na paglalagyan nyo, good, which is good na yon kasi madaming tatambay dun at madaming maghuhulog ng kanilang pera kung mahina yung signal sa location nyo, ganun. Pero sa negosyo na to guys, at least legit talaga nakikita ka every month. Kahit wala kang ginagawa, natutulog ka lang, kikita ka every month. Pero mas the best pa din guys kung madiskarte pa din tayo sa buhay. Pero at least to guys, sinishare ko sa inyo itong isang sa mga patok na negosyo ngayon, kasi nga naman dito sa amin patok talaga siya na negosyo. As long as malakas yung wifi mo or malakas yung area na pinaglagyan mo, tapos madaming mga nakatambay, mas malaki, mas the more yung kikitain mo every month. Lalo na sa mga bata na mahilig maglaro ng mobile games like Mobile Legends, syempre pupuntiryahin talaga nila yung wifi na kung saan mas malakas na makakasagap sila ng kanilang signal ng wifi. At doon mas malaki yung kikitain mo. Kung bawa ikaw nagpatayo ka sa sarili mong business, meron kang kalaban na medyo mahina tas sa'yo malakas. Syempre yung mga tao din guys, doon sila mag-i-stay sa'yo kasi malakas yung signal ng sa'yo. At doon mas malaki yung kikitain mo. Kaya if I were you guys, kung gusto nyo mag-business ng ganito, make it sure na yung wifi na ilalagay nyo is malakas siya plus upgraded na din. Pero depende pa din guys kung ano yung mas trip nyo. Kung wala naman kayong kalaban, okay na din yung mga hindi upgradable na wifi. Kaya kung nagbabalak ka mag-business ng ganitong business, ito yung mga dapat mong tandaan para kumita ka ng mas malaki. Una, dapat alam mo yung area mo kung saan mas malakas, doon ka magpapalagay. Kung kakilala mo naman, kung wala kang bahay doon pero may kakilala ka, pwede ka magpalagay doon, parang gawin mo na lang ng porsyentuhan. 20% sa kanya, then 80% sa'yo. Ganun kasi yung ginagawa dito sa amin. Then, pangalawa, make it sure na mas madaming tao like basketbulan or tindahan or madaming mga nakatambay doon sa area na yon. Doon ka maglagay para mas malaki yung kikitain mo. At yun lang naman guys, yung i-share ko sa inyo na patok na negosyo ngayon na pwede nyong simulan na pagkakitaan, pero depende pa din sa inyo. Nasa inyo yung desisyon. Pero kung gusto nyo pang matuto or gusto nyo pa ng iba pang negosyo na patok din ngayon, please comment down below para mag-share pa ako ng iba pang mga patok at trending na negosyo ngayon. Kaya kung nag-enjoy ka naman at may natutunan dito sa ating topic ngayon, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Kung gusto nyo itong content na about sa negosyo, please comment down below. Yun lang naman guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!